Share na lang kayo. Maraming salamat. Koy Raimundo at ni Boy Raimundo. Kailan niyo ba si Koy Raimundo? Ayan, ang buong pangalan ko po ay Boy Mejia Raimundo. Kaya mga kamag-anak namin ng mga Labugin, mga Cruz, mga Victorino.
dito po sa Santolan. Siyempre, yung mga Mejia, mapuputi. Kaya na si mga Raimundo, may itim. Kung kailan yung kagawad nyo, may itim yun, di ba? Ako yun, Raimundo, may itim kasi. Kanina, habang nag-house to house kami, naglalakad ako, nakita ko si Mayor Vico. Pinagpapawisan. Nung pinagpawisan si Mayor Vico, naitanong ko, pogi ba siya kahit pawis? Oh? Uy, sabi ka makasigaw. Eh, ba't ganun? Nung ako yung naglalakad, pinagpawisan ako, nagmukha akong roll-on. Para ako naglalakad na Rexona. Konti, pogi pa rin. Sige yan. Siyempre po naglalakad po kasi kami mga nagtanong po sa akin, kayo ho ba yung anak ni Konsihala? Kayo ho ba yung nagpakain ng mga healthy food dito? Sabi ko, yes po, kami po yun. Kasama po ang local government unit po. Kasama ang opisina ni Konsihala Coy Raimundo. Nagkaroon po kami ng mobile kitchen po rito. Napagpakain po kami ng 500 na katao po. At 22,000 na po ang napakain natin sa buong Pasig. Tapos meron naman ako nakasalubong ulit. Sabi, nagpasalamat dahil sa ating binigay po na pampa-opera para po sa kanyang cataract. Yan po ay programa rin ho na opisina ni Konsihala Coy Raimundo. Kasama ko po dyan si Vice Mayor at si Mayor. Palakpakan naman natin. Kasi 1,200 na po ang natulungan natin sa Operation Cataract. Meron pang isa. Yung nakita ko, tagaroon naman, kaibigan natin, nagpasalamat din, sabi, salamat na ho sa passport. Sabi ko, ay opo kasi 3 taon na ho natin ginagawa. Kasama ang DFA, 1,600 po na nabigyan natin ng passport. Kaya ho nakikita ko habang nag-iikot po ako, naalala nila yung mga gandang proyekto na ibaba ni Konsihala Coy Raimundo na ako po ang nagbo-volunteer para po sa kasama niya, mag-team leader po. Kaya yan po yung mga sinasabi natin na ibaba natin na hindi po kasama sa trabaho ng isang konsihal. Dahil ang trabaho natin ay gumawa ng batas at ordinansa. Ang plano ko sana dyan, dahil gusto ko po sana, maganda ang nutrisyon ng kabataan. Gusto niyo ba maganda ang nutrisyon ng kabataan dito sa inyo? Gusto niyo rin ba makapagtapos sa mga eskwelahan ng mga anak niyo? Gusto niyo rin bang maganda ang kinabukasan ng kabataan ng Santolan? Yan, sa giting ng Pasig, safe po ang kabataan dito sa Santolan at sa buong Pasig. Pwede ho magtanong sa inyo? Sabihin niyo, ano? Sino ang inyong congressman? Medyo mahina dito. Sino ang inyong congressman? Yan, ayos. Sino ang inyong vice mayor? Perfect. Vice, panalo ka dito na. Sureball na. Sino ang inyong mayor? Ang lakas. Palakpakan lahat. Ito ang pinaka-importante ha. Isang pakiusap po galing po sa mga Raimundos. Anong team tayo? Team Giting ng Pasig. Number 15 sa inyong mga balota. Tapat totoo. Tao lagi ang panalo. Boy Raimundo, maraming salamat po sa inyo. Ating iboto ang number 15 sa balota, Konsi Boy Raimundo. Yung mga bata po, mga bata. Sandali. Alam ko, grabe talaga yung dumating, ha? Kunting katahimikan lang. Let's control our emotion, ha? Okay. Nandito rin po ang kabitaan ng Santolan, Bayan! Ako, grabe na naman. Sandali yan. Nung ako'y dumating, ba't hindi ganyan ang siyawan ninyo? Ha? Ay! Ang ating bang congressman, nagtatrabaho? Ha? Tumutulong hindi? Tumutulong, no? Tumutulong. Sa mga may sakit, tumutulong hindi? Sa mga non-pandemic, tumutulong hindi? Ay, ang dami na wala ng trabaho. Tama hindi? Dami na wala ng trabaho, no? Ibinaba niya ang ayuda. Tama hindi? Oh. Hindi lang yun. Tupad, ibinaba rin. Oh. Sino nagtupad dito? Nasa kamay? Ha? True story lang. Hindi true story. Hindi sakot ang batas na ginawa ko yan. True story lang. Tapos, magpunta na kayo sa Miralco, mag-apply na kayo. Sa sasabihin nyo lang special electoral voting ang a-apply nyo. Ganun na kagalit mag-apply ng voting ngayon.
Dahil po, Sarap ng napakainit yung pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Maraming salamat po sa Tolan. Bago ang lahat, batiin po muna natin advance happy birthday, bossing. Happy birthdays! Bukod sa alam ko na mga idatid nyo, alam ko rin na pinapanood mo ako sa TGIS, tama po ba? Pero balita ko marami rin nanonood ng pulang araw dito. Yes, maraming salamat. Huwag na akong tawagin kay Carmela Borromeo dahil nananampal ako. Huwag ako Carmela Borromeo. Pero gaya nga nung 1990s, yung sinasabi ko, pinanood nyo ako sa TGIS, thank God it's Sabado. Alam niyo po, nung ako po'y pinanood, bibigyan ko kayo ng napaka-importante at mahalagang dahilan kung bakit Giting Hunang Pasig ang dapat nyo suportahan. Ang Giting Hunang Pasig, ang laban ho namin sa darating na May 12, itong darating na eleksyon, ang laban ho ng Giting ng Pasig ay hindi na lang po laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na lang po ito laban ng kahit na sinong personalidad. Ang laban ho ng Giting ng Pasig sa darating na 15 days ay laban na ho ng prinsipyo. Prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Dito ba sa Santolan nararamdaman ang good governance? Bilang Pasigenyo ba nararamdaman niyo ba na may good governance talaga sa Pasig? Bilang Pasigenyo nararamdaman niyo ba atas doon pag lumabas kayo ng Pasig sasabihin niyo Pasigenyo ko may good governance kami? Yan ho ang iboboto natin sa darating na eleksyon. Ang prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, ang bukas na pamahalaan, ang may pananagutan sa batas at sa taong bayan. Ang prinsipyo ng may integridad. Katotohanan lang po ang meron kami dito sa Giting ng Pasig. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi dito sa Giting ng Pasig, hindi po kami nagpapalabas ng fake news. Dito sa Giting ng Pasig, hindi po kami naglalabas ng misinformation, ng disinformation. At itong darating na 15 days, mag-ingat po tayo at maging mapanuri. Sino po dito may mga Facebook? Taas na kamay. Halos lahat kayo. Ako, si Bossing. O Bossing, mag-ingat tayo. Kasi itong darating na eleksyon, mas marami pa hong lalabas na fake news, na misinformation at disinformation para lang ho makapanloko ng mga Pasigenyo. Pero alam ko po sa Santolan, iba na tayo ngayon, matalino na tayo ngayon, tama po ba? At ipaglalaban na natin ang katotohanan, tama po ba? Pero alam niyo ba, meron akong pinaka para dun sa mga nasa taas. Hello? Pinaka-paboritong prinsipyo ng Giting ng Pasig. Alam niyo kung ano yun? Ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng bawat Pasigenyo. Yan ang pinaka-paborito kong prinsipyo ng Giting ng Pasig. Kaya po, itong darating na 15 days, ito pong darating na May 12, mag-ingat po tayo at pangalagaan po natin itong prinsipyo ng mga ito dahil hindi na lang po ito para sa atin, ito po ang ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon. Dahil sa Santolan, pabrika ng mga bata. Ang dami talaga eh. Pero ito po, sana ho, huwag niyong kalimutan, number 8 po sa mga balota niyo. Pwede po tayong gumating na lahat para maalala niyo ang mga numero ko. Number 8 po sa balota. Pero hindi lang po number 8 ang dapat niyong maalala dahil ang laban na po ng Giting ng Pasig, ang laban na po ng Giting ng Pasig at ang mission na po ng Giting ng Pasig ay kasabay ng pag-unlad ng ating lungsod, ang pag-unlad ng bawat Pasigenyo. Kaya sana ho, samahan niyo ho kami sa laban na ito. Sana ho, hindi lang number 8 ang ipanalo niyo. Sana sa Santolan, vote straight, Giting ng Pasig po tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo mga Pasigenyo. Mabuhay ang lungsod Pasig. And God bless us all. Maraming salamat. Muling iboto ang number 8 sa balota. Alam niyo, maraming pong salamat. Pero gusto lang po namin
paalala sa inyo na ang laban po ngayong darating na May 12 ay hindi na lang po laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na lang po ito laban ng mga personalidad. Ang giting ng Pasig ang ng mga Pasigenyo para sa susunod na henerasyon. Ano-ano itong mga prinsipyo ito? Unang-unang prinsipyo, ang 12, huwag mo nang kakalimutan lahat po tayo gumanito. Huwag mo sana kalimutan ang aking numero number 8. Sa balota, Angelo De Leon po. Maraming po. Ang susunod po natin tatawagin ang kakaibigang pag-asa, Vice Mayor Dodo Jaworski! Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa napakainit ng pagtanggap ng barangay sa hospital. Una-una sa lahat, alamin natin, ano ba meron tayo? Ang PCGH Multi-Awarded Hospital po yan ng Department of Health at PhilHealth. Isa sa pinakamaganda at kompleto na hospital yan ng local government. Kung hindi po natin alam, meron na po tayo ngayon tinatawag na CAT Lab o Cardiac Catheterization Laboratory. Ano po ito? Ito yung may kapasidad na gumawa po ng angiogram at angioplasty sa puso. Yung linaglalagay po ng pacemaker sa puso, inooperahan sa puso, ginagawa na po ng PCGH yan. Last month, nag-ribbon cutting sa oras na. 1, 2, para makapahinga na sila, isang oras na nag-tayo. Pasensya na po sa iba, inuna ko lang sila din, isang oras na nakatayo talaga. Okay na kayo? Pwede na magpahinga, kasi kawawa naman sila eh. Okay ba? Ordinansya ang pinapasa ng ating City Council. Kaya may pensyon, senior citizens, yun po, dahil yung presiding officer, yung vice mayor po, sigurado po, competent at nagtatrabaho. Never nag-a-absent. Pangalawa po, yung binanggit ni Vice Mayor Dodot kanina, sana huwag natin kalimutan yun. Dahil good governance po yun. Wala na pong perang inclusive learning education. Ang SPED ILRC natin in the future, ang magpamanda na po niyan, hindi lang DepEd, pero kasama na po ang Department of Health. Para may mga doktor, pag autism po, kailangan dyan, developmental pediatrician. Pag hirap magsalita, strand ang kinuha ng batang ito. Kung hindi siya nag-STEM, dadagdagan na subject muli yan sa kolehiyo. So ang ginawa ng K-12, hindi na nga job ready, hindi na college ready, pinahaba pa natin yung 11 and 12, pinahaba. ay senior high school. Ano ba? Senior high school pa po kayo? Ano ba? Senior citizen. Naalala niyo po noon, para makakuha ng benepisyo mula sa munisipyo, kailangan ng mga card, mga membership. Naalala niyo na yung privilege card? Di ba may blue card, may yellow card? Yung senior, may blue card. Ngayon, pagpunta sa yung blue card, kailangan yun para makakuha ng pamaskong handog ng senior, yung 3,000. Kung wala ka nun, wala. Sorry na lang. Yung blue card din na yun, pwedeng dalhin sa ospital natin, sa PCGH, para malibre sa ospital. 2019 po ito, naalala po natin. Nung naupo po ako, tinanggal ko yung card, yung membership na yan. Tinanggal ko yung privilege card. Nung una, may mga nagalit po sa akin. May mga senior na pumunta sa office ko. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung privilege card? May nakukuha akong benepisyo dyan. Pero siguro, fast forward, 2025, sa kasalukuyan, siguro nakita na po natin kung bakit natin ginawa yun nun. Tinanggal natin yung privilege card, tinanggal natin yung membership, tinanggal natin yung card na yan. Dahil ayaw natin, naiilan lang ang makikinabang, ayaw natin na kung sino lang yung malapit sa kusina o sino yung nakapaglakad para makakuha ng card, ay siya lang ang makakakuha ng pinakamagandang benepisyo. Ang gusto po natin, at muli po, yung estilo ng paggogobyerno na pinataguyod natin sa lungsod ng Pasig ngayon, ay
yung pamamahala, yung paggugobyerno na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang pasilyo, sa bawat isang mamamayan. Ngayon, punta kayo sa ospital natin, hindi kailangan ng card, hindi kailangan member kayo ng ganito, ganyan. Basta tagalungsod ng Pasig, na hindi kailangan maging senior. No balance billing na po tayo. Yung pamaskong handog po natin sa senior, syempre may requirement pa rin. Kasi kung hindi, lahat ng tao, lahat ng senior, magkukunwari na residente ng Pasig. Diba? Yun naman yung problema po. Ano? Pero basta kompleto yung requirement, 2 years nakatira sa Pasig, hindi na kailangan ng kung ano. Lahat binibigyan ngayon. 80,000 na senior citizen po natin nakakatanggap ng 3,000 tuwing December. Dati, alam yun, naabutan ko po, sa totoo, nasa 40,000+ lang po yung senior natin na nakakatanggap tuwing December. Tapos, meron pa nun, ito, ikwento ko lang po na mabilis. Meron pa po nun isang maliit na grupo, nasa 80,000 ang senior natin sa lungsod ng Pasig. Senior citizen, hindi senior high school. Ngayon, itong may maliit na grupo, mga 300+ lang po sila. 300 out of 80,000 senior citizen na nakakatanggap ng malaki-laking allowance mula sa City Hall. Nakakatanggap itong maliit na grupo na to ng 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos per month. Hindi niyo po nabalitaan yun? Naabutan ko po yan noong 2019. Sila po yung mga opisyales ng mga samahan sa barangay. Ginagamit sa politika eh. Pinasok sa Clean and Green. Hindi naman sila sweeper. Pinasok sa Clean and Green, 3,000, 5,000 na allowance. Nabutan ko po noong 2019. Isip ako ng isip, anong gagawin ko dito? Kasi sa puso ko, pakiramdam ko mali. Siyempre, bilang politiko, ayaw mo rin magalit yung mga tao. Patanggalan ng allowance. Pero nagdesisyon tayo na, sige, ano man maging resulta sa politika, gawin natin kung anong tingin natin ng tama. Tinanggal ko po yung allowance nila na 3,000 and 5,000. Siyempre, alam niyo na po, yung iba medyo nagtampo. Yung iba galit hanggang ngayon. Pero bakit natin ginawa yun? Tinanggal natin yung allowance nila. Bakit? Kasi hindi dapat iilan lang yung makinabang. Ang ginawa po natin, sa halip na iilan lang ang may allowance na 3,000, 5,000, inilunsad po natin noong 2022 ang local senior pension. Kaya na po yun. At sa local senior pension, hindi 300 lang ang nakikinabang. 1,500 per quarter po ito. Ngayon po, more than 20,000 Pasigueño senior citizen na ang nakikinabang sa ating local senior pension. Dahil gustong-gusto talaga nila na bumalik sa lumang kalakaran. Pero tayong mga Pasigueño, sa nakita natin ngayon, at sa lahat ng napagtagumpayan natin mula 2019, sa pag-iikot po namin sa buong lungsod, ramdam na ramdam po na ang Pasigueño ayaw bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Nandito na po tayo, magkakasama po tayo dito, hindi ito tungkol sa mga opisyalis lamang. Alam niyo, ako, gamitin ko na yung sarili ko na halimbawa. Ako, napapagod din po ako minsan. Minsan, tao lang tayo. Hindi naman masama aminin na minsan may pagkakataon, panghihinaan ka din ng loob. Pero alam nyo, kung ba't tuloy-tuloy tayo, alam nyo ba't nananatiling buo ang loob ko? Kung ba't nananatili akong matapang? Kung bakit na minsan daming problema, daming nangyayari, nagtutuloy-tuloy pa rin tayo at nagbubunga ito sa tuloy-tuloy din tagumpay ng ating lungsod. Alam nyo kung paano nananatiling malakas ang loob ko? Dahil sa inyo. Kayo ang nagbibigay sa loob sa akin. Kasi kung anong sigaw ko na pagbabago, pero ang mamamayan, wala, okay lang naman. Okay lang naman, bumalik sa lumang kalakaran. Bale, wala. Pero dahil nararamdaman po namin, nakaisa namin kayo, nararamdaman namin na buo ang suporta ninyo sa amin, lalo pa kaming ginaganahan, lalo pa kaming natigayan. Kaya sigurado po ako, na basta't kasama mga tao nasa harapan ninyo ngayon, giting ng Pasig, ang dami pa natin magagawa. Maingat lang po ako kasi alam nyo, alam ko naman na pag malapit ng eleksyon o tuwing mag-eleksyon, nanawa na tayo sa mga pangako ng mga politiko. Tama po, di ba? Bilang lahat naman tayo, mga mayang Pilipino, mula national, local, barangay election,
tuwing pangako na naman. Yung ibang kandidato, langit at lupa, pinapangako sa atin. Minsan, may naririnig po ako ngayon. Hindi lang langit at lupa, pati ibang planeta, pinapangako na po sa atin. Kaya ibang klase po talaga yung ibang pangako eh. Minsan nga, binibilang ko yung mga pangako nila. Halimbawa, taas ng allowance ng ganito, bibigay ng ganyan. Kino-compute ko kung magkano. Yung para sa isang taon na pangako nila, pang 10 taon na budget ng isang... Grabe po talaga. Kaya kami po, siyempre dapat matututo na tayo mula sa iba. Kaya natutunan po natin, dapat hindi tayo mangako. Hindi na ako mangako ng kung ano-ano sa inyo. Halimbawa, yung dito po, yung sa lupa natin, kanina marami nagtatanong sa akin, pupunta kami dito. Huwag na tayo magbanggit ng pangako. Pag-usapan na lang natin kung ano yung nagawa na. Diba? Tapos kung ano yung gagawin sa hinaharap, sa susunod na natin pag-usapan. Para hindi nyo isipin. Alam mo yung pinaka-ayoko sa lahat. Sa totoo lang po ito, magtatapat po ako sa inyo. Isa sa pinaka-ayoko sa mga kandidato o sa politiko, yung ginagamit yung lupa para sa politika. Nakakagalit po. Sa Santolan, ilang taon na natin nararanasan yan. May maririnig tayong chismis tungkol sa demolisyon, may maririnig tayong chismis tungkol sa award, may maririnig tayong nagsasabi na, ay, yung mag-award, hindi totoo yan kasi didemolish talaga kayo na. Paulit-ulit. Ilang dekada, ganun po yung naririnig natin dito. Kaya ibahin na po natin ng konti.